Mapagpalang hapon sa ating mga kapatid na sumusubaybay, mga kaibigan, mga kamag-anak ko, kakilala ko man, at lahat na nakakapanood ng video ng Brother Rilo. Pagpalang hapon sa ating lahat. Ngayon po ay nasa tatlong bahagi na po tayo ng ating paksa. Yung 7 mahalagang pakinabang o benepisyo ng isang mananampalatayang Kristiyano. Sa pag-aaral po natin ito, samahan niyo po ako sa panalangin bago tayo magsimula. Mapagpalang Diyos, salamat po Ama sa pagpapala mo sa inyong mga salita sa hapong ito na aming matutunghayan at aming pong maririnig. Pagpatawad mo muna po ang aming mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa, sinasadya man po o hindi, upang maging karapat-dapat kami sa paglapit namin ito sa hapong ito. Marami pong salamat sa iyo po ang papuri namin at pasasalamat sa pagpapala mo sa inyong mga salita sa buhay ng bawat makikinig sa hapong ito o sa araw na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito po ang aming samo at dalangin. Amen. Hey, welcome po muli. Pagpapatuloy po natin ngayon ang ating paksa. Ito yung pangatlo na tinatawag natin na tayo ay may tatak ng Espiritu Santo. Gaya po ng dati na sinasabi ko na tayo po ay atin lamang pong binabasa, bihira natin itong ipaliwanag pagkat maliwanag naman po ang sinasabi ng kasulatan. At kung minsan sa ngayon po ay nag-aaral po tayo na magsalitang medyo matulin para mas marami tayong nasasabi sa loob ng maikling sandali. Pagkat madali pong mawala yung aking YouTube, yung pagka-video, napuputol ka agad sa liit siguro ng bytes or megabytes ng aking video. Wala po kasing tinatawag na memory card. So ngayon po, ipapatuloy po natin ang ating pumpaksa ay nasa aklat ng Efeso, Kabanata 1, talatang 13 hanggang 14. Babasahin ko lang po mga giliw kong sumusubaybay sa ating pag-aaral, sa lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi po sa Efeso 1, mula 13 hanggang 14, lalapit ko lang po sa aking Biblia. Sa 13, nasa kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya, ayan po, mula nang magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. 14, na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang kanyang mga salita. Ito po yung tatak po. Dito po ay binanggit na po yung lahat ng mula nung manampalataya, mula nung marinig ang aral ng katotohanan, yun po yung aral ng katotohanan, ang ebanghelyo ng ating kaligtasan. Tapos sabi rito ay mula nung kay manampalataya, tayo ay tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang patotoo sa ating mana. Yan. Ito po ang ating paksa. Ang lahat ng mananampalatayang Kristiyano ay may tatak ng Espiritu Santo. Ano ba ang tatak? Ito po yung paano ba tayo tinatatakan ng Espiritu Santo na ipaliwanag po natin ito noong karaan, na parang inihalimbawa ito sa mga sinauna nating mga matatanda na kapag marami pong mga bakahan, kalabaw, pag nahalo sa marami ang kanyang baka at walang tatak, hindi sila makikilala ng basta-basta. Ngunit kung mayroon po itong hero na tinatawag, hero yung initial ng apelido mo or pangalan, pinagbabagan yun, tsaka dinidikit sa balat ng kalabaw, nagmamarka ito doon. Kaya kahit po yung kalabaw mo na ihalo sa 100 kalabaw, makikilala mo yung sarili mong kalabaw pagkat meron siyang tatak o hero ng iyong initial ng pangalan. Ganun po ang ibig sabihin. Ganun din po sa mga mananampalatayang Kristiyano, tayo po ay tinatakan ng Espiritu Santo. Kaya kilala tayo ng Panginoong Diyos kahit ihalo po tayo sa karamihan. Yun po ang ibig sabihin dyan na tayo ay tinatakan.
Okay, ang tatak pong ito ay mapagkakakilanlan. Dapat makita natin ano bang kahalagahan nito. Na pagkakakilanlan ito na tayo ay pag-aari ng Diyos, sabi doon sa verse 14, ano? Na patotoo sa ating mana upang makilala, or sabi dito, sa ikapupuri ng kanyang sariling pag-aari. Makikita natin ang tayo ay sariling pag-aari ng Diyos. Ito ang sa kanyang kaluwalhatian. Kaya makikita ng Panginoon ang kanyang sariling mga tupa at lingkod, may tatak nga ng Espiritu Santo. At ito ay makikita natin ano naman po ang kahulugan ng trademark. Ito yung tatak, ano. Ibig sabihin po nito na ito ang magpapatunay na tayo ay selyado, pag-aari ng Diyos. Dapat makita rin po natin, malaman kung ano-ano naman po ang gawa ng Espiritu Santo sa ating buhay. At sabi dito na kung may tatak tayo ng Espiritu Santo, dapat nakikita ito. Ang tatak po, parang tato, ay nakikita. Nakikita sa ating buhay. Kaya po may talata sa Roma 12, kabanata na 1, kabanata 12, talatang 1, ihandog natin ang ating sarili bilang haing buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Yung haing buhay, yun yung kumikilos. Nakikita natin ang tao na mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang mga araw-araw na buhay. Kaya buhay, makikita mo talaga na lumilihis siya doon sa hindi dapat niya lakaran. Talagang lumalakad siya ayon sa pananampalataya, ayon sa pagkilos ng Espiritu Santo. Yun po ano. At ang gawa ng Espiritu Santo sa ating mga buhay, pansinin po natin mabuti, yung sinasabi po sa Roma 8. Dalhin ko po kayo sa Roma 8. Babasahin po natin yung talatang 26. Isa po ito sa dahilan kung ano ang gawa ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. 8:26 ng Roma, sabi po rito, at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay ng pananalita. Yun po. Yung pong hibik na hindi maisasaysay ng pananalita, yung damdamin po natin, nag-uugnay tsaka yung Espiritu Santo, yung Espiritu natin, na ipaparating ng Espiritu ng Diyos na tumatahan sa atin, na itinatak sa atin, na ipaparating yung ating mga damdamin, hibik ng damdamin, yung mga hinagpis na ipaparating sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang Espiritu Santo ang tumutulong sa ating mga pananalangin na hindi natin masambit ng tama pagkat hindi raw po tayo marunong ng pananalangin ng tamang panalangin. Kaya ito ang tumutulong sa atin, sabi sa Roma 8:26. Tingnan naman po natin yung sinasabi sa unang Korinto 2. Ano pa ang gawain ng Espiritu Santo bukod sa tumutulong para tayo makapanalangin ng maayos. Unang Korinto 2, 9 hanggang 11. Babasahin ko lang po muli, mga minamahal kong kaibigan, kapatid at taga-subaybay. Mula 9, datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, pansinin niyong mabuti, at ni narinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Hindi natin makita ito sa mga umiibig daw sa Panginoon. May mga inihanda ng ating Panginoon na hindi kayang makita ng mata ng tao, tapos hindi marinig ng tenga, hindi pa narinig ng tenga, at hindi pumasok sa puso ng tao. Hindi po natin ito makuha, maintindihan. Pagdating sa 10, ngunit ang mga ito, yun po yung mga inihanda ng Diyos, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos. So nakita rin pa, naintindihan rin pala natin dahil ipinahayag ang karugtong sa pamamagitan ng Espiritu. Yun po ginamit niya ang Espiritu para
yung mga inihanda niya, hindi natin makita, hindi natin maisip ano ba yun, gaano ba yung itsura na yun, ano ba yung bagay na yun, at hindi raw pumasok pa sa ating puso. Ngunit sabi rito sa 10, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos na po sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. So yun po yun ang gamit ng Espiritu Santo para sa gawa sa ating buhay. 11, sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao? Ayun ang tanong, Hindi ang kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Siya ang nakakakilala ng mga bagay ng tungkol sa tao, Karugtong, gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman maliban na ng espiritu ng Diyos. Kaya napakalaking bagay po na meron tayong Espiritu Santo na unawaan natin yung mga bagay na maka-Diyos. Gaya ng sinabi dito, yung mga inihanda ng Diyos na yon na hindi pa pumasok sa ating isip, hindi pa nakita ng ating mga mata, hindi pa rin naman pumasok sa ating puso. O yun po ang mga sinasabi na ipinahayag sa atin ng Diyos yun dahil sa Espiritu Santo. At yun po ay mga pag-aaral doon, may kinalaman to sa buhay na walang hanggan, sa kalangitan. Pagdating ng panahon, tayo ay doon ilalagay. Yun po ang gawain ng Espiritu Santo para maintindihan po natin ang mga bagay na espiritual. Ang umuunawa dito, tinutulungan ng ating espiritu ng Diyos para maintindihan natin yung mga plano ng Diyos sa ating ng mga mananampalataya. Okay, dumako tayo sa isa pa. Bali, nakita natin yung pangalawa na ang mga gawa ng Espiritu, siya yung sa atin ay tumutulong, namamagitan, para makapanalangin tayo ng maayos at sinisiyasat ng Espiritu ng Diyos ang mga bagay na patungkol sa spiritual at maka-Diyos na mga bagay para maintindihan natin kung ano ba ang mga yaon. Yung pangatlo ay yung Espiritu ng katotohanan na hindi nakikilala ng sanlibutan. Ang sabi rito sa Juan, basahin natin yung 14 kabanata mula 16 hanggang 18 para po maintindihan natin. Ang sabi rito ay ganito. Juan 14 mula 16 hanggang 18, basahin ko po. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw. Okay, mga aliw po? Upang siyang sumainyo magpakailanman. 17, sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Okay, hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo, sabi ng Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin dito ng dadalangin sa Ama ng ibang mga aliw, ito yung Espiritu Santo na tinatawag ng Panginoong Hesus na Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi raw po nito siya nakikita, ni hindi rin nakikilala. Ngunit sabi niya, siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Yun po yung pangatlo na kailangan alam natin, kilala natin ang Espiritu Santo na ito ng katotohanan. Ang Espiritu ng katotohanan, sabi ng ating Panginoong Hesus. Ngunit sa mga taga-sanlibutan, hindi nito matatanggap sapagkat hindi nga siya nakikita at hindi rin siya nakikilala. Nung panahon na si San Pablo ay inuusig niya ang iglesia ng nasaklat na mga gawa, nagtagpo sila ng Panginoon, marami na siyang naparusahan, kasama nga si Esteban doon,
At nang sila'y magtagpo, nalaglag si San Pablo sa kabayo, nawalan siya ng paningin, kinausap siya ng Panginoon. Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Nung kasalukuyan nakalaglag siya sa lupa, sa kabayo. Nawalan siya ng paningin. Sabi ng kasulatan sabi ni San Pablo, sino po kayo? Saulo pa siya. Sino po kayo, Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na yung pinag-uusig. Nung panahon na yun, ang inuusig po ni San Pablo yung mga alagad. Hinahagupit niya, kinukulong ang lahat ng mahuli. Ayun po ay nasa chapter 9 ng mga Gawa. Makita mo yung kasaysayan doon ni San Pablo nung siya'y tawagin. Hanggang sa siya'y kinausap ng Panginoon, mahirap sa iyo ang sumikat sa tulis. Kaya gagawin kakitang isang sisidlang hirang. Pinapunta siya sa isang lugar para doon siya katagpuin ng lingkod ng Diyos. Sa madaling salita, makikita po natin dito, mga minamahal, yung paliwanag dito na ang Espiritu Santo, siya yung Espiritu ng katotohanan na hindi kilala ng sanlibutan. Ngunit sabi rito, sa mga alagad, ng unang alagad pa man, kilala ninyo siya. At siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Ngayon po, kailangan alam po natin na sinabi ng Panginoon na hindi ko kayo iiwang mag-isa at ako'y muling paririto. Sinamahan po niya ang mga alagad hanggang sa ating kapanahunan. Yun din po ang habilin niya doon sa aklat ng Mateo na kanyang tinatawag na Great Commission na kanyang dakilang utos na humayo kayo. Gawin yung mga alagad ang lahat ng mga bansa. Aralan niyo sila ng mga bagay na natutunan niyo sa akin at bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Sabi rin ng Panginoon doon na hindi ko kayo, ako'y palaging sa inyo hanggang sa dulo ng sanlibutan. Magpasawalang hanggan na po yun. Kasama po nila ang Panginoon at hindi lamang sa mga 12 alagad ang pangako yun, kundi ang lahat din po ngayon ay pangako para sa atin ngayon ng mga mananampalataya. Salitang yun na hindi ko kayo iwang mag-isa at ako'y paririto. At nagkaroon ito ng referensya na ganap po sa aklat ng mga Gawa at panahon ng pag-uusig ni San Pablo, muli ay nagpakita ang Espiritu Santo ng Diyos at sabi nga, ako'y si Jesus na yung pinag-uusig. Mga kapatid, mga minamahal kong taga-subaybay, taga-pakinig, basahin natin yung huling ating talata na babasahin sa Efeso 4, talatang 30. Okay. Sabi po rito, Efeso 4, talatang 30, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya'y kayo'y tinatakan. Ayan. Na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Okay. Hindi na po mabubura ito. At ito ay nakatatak sa atin hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Yung tinatawag na yun na kaarawan ng pagkatubos, yun po yung panahon na kung saan tayo ay tinatawag na rapture. Yung mga abutang buhay ay di na mamamatay. Dadagitin sila ng Panginoon, kakatagpuin sa alapaap. Sabi sa Thessalonica 1, chapter 4, at unang Thessalonica po yun. At pagdating doon, makikita natin na magtatagpo. Ngunit mauuna raw po muna ang mga patay muna, ang unang bubuhay maguli ng Panginoon at saka kukunin, dadalhin sa alapaap. Tayo mga nabubuhay na hindi namatay nung panahon na yon ay saka naman tayo iaangat ng Panginoon, iaalis sa lupa at dadalhin din sa alapaap. Yun po yung pagdagit. Ang sabi nga lang ng Panginoon na yung tatak na yun mananatili hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Pero ang habilin po dito na nais kong bigyan pansin natin, yung sabi na huwag nating pighatiin. Sa ngayon po ay nakatatak sa atin ng Espiritu Santo bilang sabi nga po tayo ay templo. Ito yung nananahan sa atin. Napipighati po ang Espiritu Santo sa tuwing tayo ay nakakagawa ng hindi mabuti sa harapan ng Diyos. Atin pong nalalabag or nababypass, kakasala pa rin kasi po tayo, nakakadama tayo ng pagkalumbay, kalungkutan, once na nakagawa tayo ng
kasalanan. At yun ang kilos ng banal na Espiritu na tayo po ay inuudyukan na pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Kaya napipighati siya. Hindi na po ito umaalis. Yun po ang kaibahan mga minamahal kong taga-subaybay. Ang Espiritu Santo ng Diyos sa lumang tipan, ito ay tumatahan, minsan kadalasan pa isa-isa lang. Isang propeta, isang tao, tumatahan. At kapag ito ay nagkasala or iniiwan na niya yung taong yon, ay umaalis ito. At sumakay, ganito ang Espiritu ng Diyos, sumakay Solomon, sumakay David, sumakay Elias, kay Eliseo. Tapos, at sabi roon, at iniiwan sila ng Espiritu Santo. Kahit kay Haring Saul, nangyari po ito, ng panahon na nagkasalan siya sa Panginoon, at nang una pa man, nung siya hindi pa nagkakasala, tinawag pa lang siya at sumakay Saul. At sumakay Saul ang Espiritu ng Diyos. Tapos nung nagkasala na siya, at umalis ang Espiritu ng Diyos kay Saul. Ang napalit ay pinadala siya ng Espiritu na masama. Doon sila nagsimula na ang Espiritu ng Diyos sa lumang tipan, kadalasan po, ganun ang salita. Sumakay David, sumakay Saul, at dito naman sa bagong tipan, tumahan sa bawat mananampalataya. Doon sa lumang tipan, umaalis pa. Nananahan, tapos aalis. Dito po, hindi na po ito umaalis. Itinatak na po ito ng Panginoon hanggang sa araw ng ating pagkatubos. Mananatili ito doon. Ang nangyayari lang po ay napipighati kapag tayo po ay nagkakasala. Kaya yun po ang tagubilin, huwag nating pighatiin ang Espiritu ng Diyos na tayo ay tinatakan, sabi rito sa 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. So, yun po ang ating pangatlo na benepisyo ng isang mananampalatayang Kristiyano, ang tayo ay mayroong tatak ng Espiritu Santo ng Diyos. Kaya nga po tayo raw po ay templo ng ating katawan lupa. Kaya wag nating pighatiin. Ibig sabihin nun, iwasan nating magkasala. Yung labag na labag sa kalooban ng Diyos. Alam na po natin ang mga kasalanan na yan na ating iniiwasan. Sikapin po natin. Yun lamang po ang nais ng Panginoon. At bilang paghuli, nais ko rin pong batiin ang aking mga kamag-anakan muli sa kumustahin kayo sa lugar ng Tanawan Leyte, Santo Niño, sa aking mga kamag-anakan doon na Mendigo Clan, Luperas Clan, Indik Clan, at Cumpio Clan. Sila po yung aking mga relatives doon sa Santo Niño. Kumusta na po kayong lahat dyan? God bless po sa inyong lahat, maging sa aking mga pinsan or first cousin doon sa lugar ng Tacloban. Ang kilala kasi dyan si Kuya Rodring Cinco, ang ating first cousin dyan. At si Ate Ellie, kasi kaya nakilala siya dahil president niya siya ng OSCA, yung mga senior citizen katulad namin. Ganun din po na God bless sa inyong buong sambahayan dyan. At ngayon din po ang ating mga pamangkin dyan sa lugar ng Tacloban. Mga anak ng kapatid ko. Namatay na nga lang ang aking kapatid at yung ang kanyang husband niya naman ang na-stroke. Ang bayaw ko na si Johnny Lampayan. Ang aking mga pamangkin dyan, si Edison Lampayan, Eldon Lampayan, at si Edin Lampayan. God bless sa inyong mga sambahayan dyan. At nawa patuloy kayong sumubaybay sa ating pag-aaral ng panlingguhang pag-aaral pagkat marami pa tayong matututunan. Ito ay yung 7 mahalagang benepisyo ng kapatirang Kristiyano or mananampalatayang Kristiyano. Kailangan may titulo na Kristiyano. Iba-iba ang mga mananampalataya. Kinukumusta ko na rin ng ating Pastor Ben Amaya ng Davao. God bless po sa inyo dyan, Pastor. Sa aking mga nakasama kasi sila sa Kingdom of Saudi Arabia sa lugar na pinagbabawal ipangaral
ng Panginoong Hesukristo. Doon po siya tinawag din ng Panginoon. Ako naman doon itinuwid ng Panginoon, hinubog na muli at inayos talaga at nilinis. Purihin ang Panginoong Diyos sa mga kasamahan natin manggagawa. Hanggang ngayon, nasa sa kingdom pa sila ng Kamismo Shite at sa iba't ibang dako pa ng Kingdom of Saudi Arabia. At yung iba nga, sila Pastor Larry Alferus, nasa lugar na ng Canada ni Sister Alpha. Sister Nelia nandun na rin sa Canada. Iba pa nating kapatiran nasa Saudi. Ang kilala natin kasi panahon natin si Pastor Donnie Dising. Sila, yung mga nandun pa po sa Kingdom. At ang mga nandito na, nagsiuwi na, sila mga kasama natin, Pastor Chody Manguera, Pastor Nel Mujado, Pastor Jovin Hobin Camilon. Yan, mga kasabayan natin yan doon sa lugar ng Kingdom. At sila Pastor, hindi ko man inabutan yung iba, mga Pastor Ray Abad, ayan, nakabutan ko po siya. God bless po sa atin lahat, maging nandito at nasa iba yung dagat pa hanggang ngayon. Si Pastor Willie Iyabes, ayan, kasabayan natin yan. Glory to God, brother. Tayo yung mga staff noon, nung panahon na after nung nagkahulihan po, natira yung 4 na staff or 5 natira. Si Pastor Narding Lopez, ayan, si Pastor Roger, natangay po yun, Roger Haki, natangay po yun, nagkahulihan sila. Ang nahuli noon, Pastor Roger Haki, si Pastor Ray Abad, si Pastor Nel Mujado, si Pastor si brother, yung nakalimutan ko yung isang driver natin sa moda nagtatrabaho yun, nahuli rin po yun. At saka sila Pastor Fidel, ayan, nahuli din po yun. Panaga, nahuli din po yun. Sino pa ba? Medyo nakalimutan ko ibang pangalan na nangahuli noon. Ang natira nga po si Pastor Ray o Pastor Narding. Tapos muli ay nagbuo ng staff at doon nga po ako na kasama sa ating lupon ng mga katandaan noong panahon na yun. Panahon na po ng Pastor Ben Amaya, si Pastor yan, Hoben Camilon, yan, nagpalit-palit na po sila. Si Pastor Joe Gloria na ano na rin, nagkapalit-palit na rin kasi for good na yung iba, na uwi na. Andoon ang paraan kung sino associate, siyang automatic. Ayun po ang kasaysayan ng maikling natatandaan ko sa sitwasyon natin noon hanggang sa kami ay napunta sa pagiging staff. At ako naman po ay nag-for good na rin nung na-opera na yung kuya ko, 97. Kaya nung 90 ako pumasok, 1990 hanggang 97, dyan po ako minold ng ating Panginoon. Kasi ayaw akong lumago dito sa Pilipinas. Sabi ko nga po mga kapatid, kapag ka linggo, Christian ako dito nung hindi pa ako maalis. Pero pag mga Lunes hanggang Sabado, madalas lasing ako. Wala talaga. Ang ginawa ng Panginoon, dito ka nga sa bawal na pangaral ang pangalan ko. Doon po pinatapang ako ng Panginoon. Nangangaral kami sa mga lansangan pagkagabi sa mga Pilipino nating kababayan. Takot sila. Bawal dito yan. Di, aral tayo. Sige, tabi kami sa isang tabi. Sa kamis dyan sa Kabayanan. Gabi naman, tabi kami, kwento, Bible study. Habang may dala kami Biblia. Katuwiran ko, yung aking mga staff nahuli. Mga degree holder pa yun Ako pa kaya. Ordinaryong karpentero lang. Kahit ikulong nila ako, pauwiin, walang kaso. Kaya po matapang kami sa tulong ng Panginoon ng panahon na yun. Brother Donnie Lising, hindi pa siya pastor ng kasabayan kong elder pa lang din. At si Brother Willie Yanis, yan, pastor coach na ngayon. Purihin ng Panginoon. Sila Tata Arilio, si Brother, itong isa, yung kilala na ngayon, yung pastor na rin. Lipay Aglipay,
Nakakalimutan ko yung pangalan eh. Nagpo-post yan ng mga video. God bless you, brother. Nakalimutan lang kita. Si Ray, brother Kalipayan. Brother Roy Kalipayan. Natandaan ko na siya. Sabayan ko rin doon yan. Praise the Lord. At purihin ang Panginoon sa buhay nyo. Maraming ginamit ang Panginoon ng umuwi dito. Ay talaga namang ginagamit tayong patuloy ng Panginoon. Kaya naman po ako, kahit na quarantine tayo ngayon, naka-lockdown man, sa ganitong paraan, inuudyukan ako ng Espiritu Santo na maghayag, patuloy na gamitin ng Panginoon sa kanyang ubasan. Hindi po magiging hadlang ang pagkaka-lockdown na yan para mahadlangan ang salita ng Diyos. Di ba? Sabi ng Biblia, hindi natasanikalaan ang salita ng Diyos, sabi ni San Pablo. Kaya magandang hapon sa ating lahat. Sa mga hindi ko nabati, meron din sa banda rito narito po kami sa Baliwag. At puri ng Diyos sa ating mga kamanggagawa dito, ang mga Baliwagenyo, kakwentuhan ko. God bless po sa ating lahat. Maging aking kumparing Sani na dinalaw ko kahapon pagkat siya ay nabiktima. Salamat sa Panginoon na survive sila ng kanyang pamilya sa baha doon sa lagpas tao, doon sa lugar ng San Pedro Bustos. At may dala nga po siyang apo na 2 buwan pa lang. Talagang wala silang nailabas, kundi ang kanilang kasuotan lamang suot, dala-dala. Kaya nung malaman ko at nag-post niya siyang ganon, hindi po ako natahimik na hindi siya puntahan doon. At nag-pray natin sila. Kasama ating brother, kapatid na taga Bustos din, si brother John Paul Caniza Ramos. Ating kumparing Sunny Imperial. Nakatira ngayon sa San Pedro Bustos. Dati kami magkaibigan since 1970 pa. Nang nasa alo na pa kami pareho. Pagkat siya doon sinilang yata sa alo na talaga sa Concepcion. God bless po sa ating lahat. Mga kapatiran ko sa GIL, mga kaibigan natin, mga pastor dyan. At si Pastor Cesar Cabilis nga pala, nasa lugar na ng Baras, Rizal. God bless po sa inyo yan, Sister Arlene, Pastor Cesar Cabilis. Welcome. God bless po sa inyo dyan, kinukumusta ko kayo. Nakikita ko ang inyong mga YouTube videos ng gawain. Malago na dati, kumakalog-kalog tayo dun sa Telapayong. God bless din sa ating mga kapatid na sa Telapayong. Sister Angie, Sister Bebot, mga pamilya nyo, God bless sa inyo lahat dyan. Pastor Mar, Pastor June Tenorio, sila magkapatid na yan, matatapang na mga pastor din yan. God bless din sa inyo dyan. At ginamit rin tayo ng Panginoon dyan. Kaya po ako, masasabi ko mga minamahal kong kapatid, mga nakikinig, wala po akong home charts na tumagal ako. Pagkat ayon sa aking life testimony, kay Dr. Perlo Ocdol, nakita niya doon at nailagay ko doon yung aking short life testimony ko doon. Nagkalipat-lipat po ako ng mga charts, ibang pangalan ng charts dahil sa mga sitwasyon sa loob ng iglesia. Yun po ang tunay kong kasaysayan. Pinakamatagal ko lang po na naging charts sa noon pa, yung Sambahang Kristiyano sa Tangos. Then, naalis din ako doon after mag-abroad. Napunta ako ng Presbyterian. Nagpaalam talaga ako. Pagkat napakarami ng manggagawa sa loob ng iglesia ng Sambahang Kristiyano, hindi ka na magagamit. Nagpaalam ako. Punta ako sa pumayag naman po, bagamat ayaw din. Pumayag yung mga elders at ayun po, pastor namin noon. Although ang ayaw pa nila talaga. Punta ako ng Presbyterian. Umalis din ako, nagpaalam din ako. Kasi walang gaanong gawain sa loob ng Presbyterian kapag hindi ka nila bunga. Bago ka lang doon, kahit may ginagamit ka na sa labas, nainip ako na wala bang ganito hanggang sa, bagamat gusto mo kasi mainit ka, galing kang Saudi, kailangan gamitin ka. Paalam ako, so yun, dinala ako ng Pagala. Kaya sa Pagala po ngayon, medyo matagal-tagal naman po ako dito. Dito po medyo matagal na po ako. Since siguro mga 2003, ganyan. May mga 17 years na ako sa Pagala. Ito yung pinakamatagal kong iglesia siguro sa ngayon. Panahon namin, 1980, pasok ko ng church . Na-split po yun .
Yung karanasan ko, maraming na-split na charge. Yun po. Kaya sa ngayon, ay wala akong, ah, hindi nag-iisa yung charge kong pinanggalingan. Presbyterian, GIL, Dumaloko, Presbyterian, Sambahang Kristiyano, at yung mga nagbe-break away, madalas po akong masama dyan sa mga nagkakahiwalay at ginagamit tayo ng Panginoon magkabila. Yung wari, nagkahiwalay isang church, nagbukod ng isa't isa, ginagamit tayo ng Panginoon doon kasi ang gusto ng Panginoon ma-settle down yun. Bagamat sila ay naghiwalay, eh, magkaibigan na rin uli. Dahil nagagamit tayo ng Panginoon doon hanggang sa sila ay kakamayan muli, bagamat dalawa na uli in charge. Kaya ako'y naniniwala, mga minamahal ko mga kaibigan, kapatid, na ang sitwasyong ito ng paghihiwalay, hindi po ito kalugihan. Yan po ang tinatawag natin, di ba? Ano ng Panginoon yan? Na ang ano ng Panginoon Diyos ay nakalimutan ko na yung term na ginagamit ko lagi dyan eh. Yung ang paghihiwalay ng iglesia, bagamat hindi magandang pakinggan, ito po ay nagre-resulta ng pagdami. Ibig sabihin doon, di ba? Multiplication. Division unto God is equals to multiplication. Dahil pag naghiwalay kayo, magtatayo din ng church, yung humiwalay, yung namang isa, magtatayo, patuloy lang. Dumadami po uli, parehong dumami, kaya nagmumultiply pa. Di ba sa gawa din, nagkahiwalay din si San Pablo at saka si yung kapatiran natin na yun na nagtalo sila. Pero hindi ganoon ang pattern ng Panginoon. Ganun pa man, pagka nasa comfort zone tayo, ilalabas ka talaga ng Panginoon gaya ng ginawa kay San Pablo. Pinausig niya ang mga iglesia kasi madami na para mangalat. Yun po kasi ang parang pattern ng Panginoon pala. Oo, yun ang kanyang gusto. Para mangalat, huwag kayong manatili sa loob ng church. Kaya ako po, masintabi, lumalabas talaga ako sa church. Mas gusto ko ang ministry sa labas. Kasi yung nasa loob, sabi ko nga sa inyo, hasa lang tayo ng hasa ng kutsilyo. Ang tatalim-talim na natin. Hindi naman maitaga, ilalagay lang ulit sa lalagyan. Kakalawangin na naman, hasa na naman. Hanggang kailan itataga mo yan? Kaya po, without permit talaga sa aming head pastor, lumalabas ako dahil ako naman talaga ay hindi doon na mold. Hindi ako hinubog ng Panginoon siguro sa ganitong uri ng gawain. Uri ng Diyos, hindi ko nahahabaan dahil napakatagal i-download or i-upload sa YouTube ang mahabang oras. Sa susunod, dudugtungan ko lang po yung aking mga patotoo para may malaman din kayo tungkol sa ating brother-in-law. God bless everyone, pati na rin po kaya pala, yung ating grupo sa ating Pastor Dr. Perlo Ocdol na ating mga kasamahan dyan na nag-training sa leadership. Masarap din mag-enjoy sa training sa ngayon. At dyan naman po talaga kulang sa mga formal na training. Sa dami na ng aking pinasok na yun yung dudugtong ko sa susunod. God bless po. Be blessed po sa ating lahat, sa ating mga pastor, kundi kay Pastor Ocdol, sa ating mga kasamahang nagsisipag-training dyan, sila Sister Naida, Pastor Ray Bergonia, ayan, mga kasamahan natin nagtitraining dyan sa COVID-19 kay Pastor Ocdol. Be blessed everyone, pati na aking mga kapatid sa El Elyon ng Paliwag, o San Rafael na po yan, no? God bless po sa inyo dyan, lahat, Pastor John, Moya, ayan, Saudi boy din po yan, galing din ng Saudi, Lutong Saudi, John Navarro, Lutong, rin ng Saudi. Okay, ating anak na Jeje Gonzales, siya yung MC nung si Pastor Ocdol ay siyang nag-guest speaker nila nung Pastor's Day appreciation. Nakita ko po sa video, galak na galak po ang puso ko. Sabi ko, anak, Jay, ikaw pa lang nag-MC doon, purihin ng Panginoon. Oo nga po, sabi niya. Praise the Lord. At tinawag din ng ating kapatid na Jeje, bagaman ang kanyang mga magulang, nauna ng naging mananampalataya, ang batang yan, talagang iniloob ng Panginoon na mapangasawa niya yung aming pamangkin, anak ng bayaw ko.
para dahil mananampalataya na si Sister Liani Rose, no? Kaya sila pinagtagpo ng Panginoon para ang anak na JJ ay maging mananampalataya rin. So, yun po muna pang samantala ang ating kwento. Sa Diyos po ang papuri sa ating topic ngayon, yung pangatlong benepisyo ng isang mananampalatayang Kristiyano. 7 po ito, pangatlo pa lang tayo ngayon. God bless sa ating lahat. Bye-bye. Magandang hapon.